Good afternoon mga kaibigan, mga kapatid. Nandito po tayo ulit after a long while. Meron pong dalang ice cream na pasalubong si Mrs. Merienda ako at kikwentuhan ko kayo ng ilang pointers dun sa may mga nagtatanong kasi sa akin paano ba magturo dito sa Thailand. Ano ba yung mga steps para ma-assure na pwede ka magturo dito sa Thailand. Una, importanteng malaman na teacher talaga ang kailangan, or at least 4-year course graduate. May diploma siya na nagpapatunay na nakatapos ng 4 na taon na kurso sa kahit na anong larangan. Pero kung education, mas makabubuti, mas madali ang buhay, kumbaga. Pangalawa, may kakayahan na mag-adjust or willing mag-adjust sa bagong culture. Hindi naman ganun kalaki yung difference kasi Asian tayo, so halos magkakamukha yung ating culture, tradition, culture, and ways. Yung iba pwede namang matutunan pag nandito na eh. So, number 3, may fighting spirit para kung may mga pagdadaan ng medyo mahirap, di ka kaagad sumusuko. At gusto mo talagang magturo, mahal mo yung profession, mahal mo yung mga bata. Kailangan yun eh. Ngayon, ano yung mga bagay na dapat i-prepare? I-prepare yung diploma, transcript, at lahat ng related sa may show na ikaw ay nakatapos talaga. Yung original, kung hindi ka sure or takot ka, kahit na copy lang, tapos gumawa ng electronic copy, i-send sa email, tapos pagka nakahanap ng school dito sa kanalang ipadala, pwede rin yun. Pero my point is pwedeng pumunta dito na tourist muna, kasi mahirap, honestly speaking, mahirap talagang makahanap ng school na papayag na nasa Pilipinas ka pa, hindi ka pa nila nakikilala personally, hindi ka pa nila na-meet, bibigyan ka na kagad ng kontrata or bibigyan ka ng assurance ng work. Mahirap talaga yon. So, mainam na kung malakas ang loob, mag-tourist muna. Ayan. So, sa pagtuturist naman, ang makarating tayo sa Thailand, madali na eh. Lalo na kung may diploma ka, may transcript ka, alam mo na graduate ka, madali na. Siguradong makakahanap ka. Ang mahirap is paano lumabas ng bansa. Dahil nga sa naririnig at nababalitaan na maraming na-offload. Kasi mas mahigpit pa yung ating immigration sa mga lalabas ng bansa para maghanap buhay kaysa dun sa mga foreigner na papasok sa bansa natin, na kahit na hindi nila masyadong na i-scan ng mabuti, na i-screen. So, another story na lang siguro yun kung paano natin malulusutan yung immigration na safe tayo. Kasi tsamba-tsamba naman. Lalo ngayon na medyo nami-media na sila. So, malamang na luluwag-luwag na rin yung paglabas. Pero para sure, kailangan ng 2-way ticket, kasi one way syempre hindi pwede. Pag one-way ticket papunta sa Thailand, sigurado na hindi babalik. So 2-way ticket, syempre meron tayong konting pocket money. Syempre hindi pa tayo ganun ka-sure kung gaano tayo katagal maghahanap ng work. Yung iba sa Pilipinas pa lang meron na silang agency. Maganda yon. May dalawang klase ng agency. Number 1, yung agency na kakaltasan kanila kada sweldo mo, which is napakapahirap yun sa mga Pinoy.
Pangalawa, merong bagong kami nakilalang agency na tumutulong sila sa mga Pilipino. Ihanap sila ng school, tapos sa Pilipinas pa lang, maayos na yung kanilang mga visa, mga kailangan nila. Kaya pag balabas nila ng bansa, mas malaki yung possibility makaalis sila kasi may kontrata sila, may visa sila, naayos na lahat. So, hindi rin daw mahal. So, yun hanapin nyo yung ganon. Yung agency na ganon na tsaka one time payment lang. Pagdating mo dito at nakapag-start ka na magturo, babayaran mo sila. Tapos sa susunod na sweldo mo, hindi ka na nila sisingilin. Ganon. Pero yung isang klase ng agency na kung 1 year or 2 years ka na nasa agency, 2 years ka nilang kakaltasan, kunyari, ang sweldo mo 40,000 tapos ang maiuwi mo pala 30,000. So malaki yung kukunin nila sa'yo. So, yun. Ano pa? Nadala mo yung transcript mo or meron kang available na transcript ng mga original. Pangalawa, may nakaredy ka na application letter or resume. Pangatlo, may pocket money ka para sa at least 1 to 2 months na stay mo dito sa paghahanap ng work, na normally pag tama yung season ng pagpunta mo dito, madali ka makakahanap. Ano yung mga season na yun? Like sem break or October, tsaka summer break or April. Mga madali yan kasi yan yung mga panahon na hinto ang school at naghahanap ng mga teachers. Pero pag pumunta ka ng kalagitnaan like July, September, mahirapan kasi start na. Kompleto na yung mga line-up na mga schools. Pagdating dito, siyempre kailangan sana kung meron kang kakilalang kaibigan na pwedeng matuluyan or kaya mo naman ang budget mo na mag-hotel muna. Tapos mag-apply. Kasi ang dalawang klaseng pag-a-apply dito, online or walk-in. So yung online, marami namang website na ngayon na pwedeng pag-applyan ng like ajarn.com, ajarn.com. At yung iba hindi ko alam kung ano yung mga ibang website na ginagamit nila. So sa ajarn.com pa lang makikita nyo yung iba't ibang provinces sa Thailand, iba't ibang schools, iba't ibang price na binibigay na pasweldo. Doon pa lang makakita. Pero matagal ang response ng patsambahan kung may mag-respond agad sa email mo. Yung iba naman is yung meron ditong mga group sa Facebook na mga Filipino ang mga members, thousands ang member na Pilipino. Tapos doon pwede ka mag-abang pag may opening, i-announce sila doon sa group na yun like SWD Thailand at kung ano-ano pang Filipino group, hanapin nyo yun, mag-member kayo doon. Makikita nyo doon yung ano yung mga job openings. Tapos communicate na kagad kayo sa messenger or email na ibibigay. So yun yung online. Pangalawa is walk-in. Yun nga, pwede kang mag-travel kung alam mo kung saan nandun yung mga schools, tapos pasok ka doon, sabihin mo mag-a-apply ka, papipirmahin ka nila sa application form, i-interviewin, tapos sasabihin sa'yo, tatawagan ka. Karamihan sa school, totoo yung sinasabi na natatawagan, hindi ka mukha sa Pilipinas. Pero mas maganda na kahit sinabihan ka nila na tatawagan ka, mag-try ka pa rin ng iba't ibang schools para ikaw yung mamimili. Tsaka huwag papayag na napakababa ng offer kung alam mo yung value mo, at huwag din masyadong mataas yung expected na salary mo para hindi ka mahirapan na makahanap ng work. Pagdating dun sa pagka na-hire ka na, ang unang kailangan yung tourist mo, wag babantayan mo na wag ma-expire. Bago ma-expire, kailangan mag-renew ka na agad before, wag kang malilate kasi baka maban or mapauwi ka. So on time lang palagi or before time, ahead of time pala. So bago mapaso yung tourist visa kasi tourist visa is free for Filipinos. Tourist visa yung unang dating, yung unang dating mo. Yung pag-renew mo, doon ka pa lang magbabayad. Yung after ng 30 days mo, magbabayad ka na ng 2,000 baht.
1,900 or 2,000 baht. So, ang unang mangyayari sa teacher na nakahanap na ng school, sila na mag-aayos ng papers mo, ang una is ipalalabasin ka nila sa Laos. Kasi yun ang pinakamalapit kaysa sa Malaysia or Cambodia. Ang gumagawa ng visa nasa Thai Embassy sa Laos kaysa umuwi ka sa Pilipinas. So, the best yung Laos. Tapos, bibigyan ka doon pag yung papers na binigay ng school at requirements na binigay mo ay pasado, bibigyan ka ng 3 months. At yung 3 months na yon ay gagamitin mo sa pag-prepare naman ng same requirements para naman sa 1-year visa. Kumbaga parang yung 3 months parang probation parang probation. So kailangan makakompleto mo. Asikasuhin mo yung papers para sa work permit at saka sa kailangan after na makakuha ka ng 3 months visa sa Laos, kuha ka na ng TOEIC, kuha ka na ng police clearance. Doon pa lang pala sa Laos kailangan mo na yung TOEIC tsaka police clearance. So, may konting dagdag na lang na papers. Madali na yon sa susunod. Marami nang mapagtatanong ng Pinoy. Tapos, after 3 months, pag nag-renew ka uli, hindi mo yung sa 2 months mo pa lang kailangan kompleto na yung papers, hindi mo hihintayin matapos yung 3 months kasi hindi ka na magkakaroon ng visa nun. Pag naging okay yung visa mo, 1 year na, so once a year ka na mag-renew ng visa at work permit, sabay na yon. At kailangan yung kurusa pa din, kailangan din yon. Yung kurusa pa is teaching license. So sa mga kabaguhan, 2 years lang muna binibigay. At 2 years na 3 times na magre-renew, so 6 years lahat yon. Kailangan within 6 years makapagkuha ka ng, kung hindi ka man education, makakuha ka ng seminar sa Teachers Council of Thailand. So yun lang po. Medyo masilimuot pero pag naka step 1, madali nang gawin. Sunod-sunod